May mga kasabihang manghingi ka na lang kung kinakailangan, huwag kang manguha kung hindi sa iyo, at kapahamakan lamang ang kahahantungan. Isang kwento ng ating kababayan na isang OFW sa Hong Kong ang nahatulan ng pagkabilanggo dahil sa pagnanakaw umano nito ng mamahaling suitcase ng kanyang amo. Alamin natin ang buong kwento. Sinabi ni Erlinda Dreo, isang kasambahay, na isang Pilipino na binili niya ang maleta mula sa isang second-hand shop. Isang Pilipinang domestic helper, hinatulang makulong ng 4 na buwan noong April 10, 2024, matapos mapatunayang guilty sa pagnanakaw ng maleta ng kanyang amo, at siya ay nabigong kumbinsihin ang High Court na bawasan ang kanyang sentensya. Si Erlinda M. Dreo, 42 years old, na personal na humarap sa apila noong June 21, ay nangatuwiran na ang kanyang sentensya ay sobra-sobra dahil ang halaga ng maleta ay hindi mahal at maaari pa rin itong magamit muli kahit na ang logo ay ng maleta ay wala na. Ayon pa dito, gumagana pa rin ng maayos ang lock at zippers nito. Kahit na nagsasangkot ito ng paglabag sa tiwala, sinabi ni Erlinda na hindi ito ang pinakamasamang kaso. She also said that the chances of his reoffending are low because she will be returned to the Philippines after his sentence. Nakaabang ang deportation kay kabayan pagkatapos niyang matapos ang hatol ng pagkakulong. She asked for a suspended sentence. Ngunit, sa kanyang nakasulat na hatol na inilabas ngayong araw, sinabi ni Deputy High Court Judge Frankie Yiu na itinuring niyang naaangkop lamang ang hatol kay kabayang Erlinda dahil may kinalaman ito sa paglabag sa tiwala. At salungat sa sinabi nito sa apila na ang maleta ay hindi kamahalan dahil ang maleta ay nagkakahalaga ng 1,099 Hong Kong dollar. Ito ay hindi mababang halaga. Humigit kumulang 8,000 peso. Ang mahistrado na si David Chom ay pinanindigan din sa kanyang desisyon na itaas ang pagkakakulong sa 4 na buwan mula sa simula ng 3 buwan dahil sa ilang mga kadahilanan na nagpahiwatig ng kawalan ng pagsisisi ng akusadong Pilipina. Kabilang dito ang kanyang pagtatangka na pawalang sala ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paggawa ng kwento sa panahon ng paglilitis na binili niya ang maleta na pag-aari ng kanyang amo na si Monica Hong mula sa isang segunda manong tindahan sa Sentral. Napag-alaman din na sinira niya ang logo ng maleta sa pagtatangkang itago ang kanyang maling gawain. This damage was not reversible, and the magistrate considered this another aggravating factor. Dahil siya ay napatunayang nagkasala pagkatapos ng paglilitis, walang diskwento sa sentensya ang maaaring gawin. Sa kabila ng kanyang malinis na record sa mga nakaraang taon ng pagtatrabaho. Natuklasang nawawala ang nasabing mamahaling maleta matapos tanungin ni Hong Amo ni Erlinda Dreo si Erlinda noong Setyembre 2023 kung nasaan ang maleta na ginamit niya sa pagbiyahe kasama ang kanyang pamilya sa Japan noong Pebrero ng taong iyon. Pinaaresto si Erlinda matapos matagpuan ang maleta sa kanyang mga gamit kahit na sinabi niyang binili niya ito online at kinasuhan siya ng salang pagnanakaw. Siya ay napatunayang nagkasala pagkatapos ng paglilites noong April ngayong taon ng 2024. Sa pag-asang mabawasan ang hatol dito ay isinumite na siya ay may asawa ngunit hiwalay na at kailangang tustusan ang kanyang 3 anak at ang kanyang ina. Dinagdag pa niyang siya lang ang tanging pag-asa ng kaniyang pamilya. Dumating siya sa Hong Kong upang magtrabaho sa parehong amo noong 2018 at naging maganda ang kanyang performance. Kaya na-renew ang kanyang kontrata. Si Erlinda ay nahatulan ng salang pagnanakaw sa Shatin Court. Please paki-subscribe para sa ating mga susunod na kwento dito lamang sa MGA Kwento ni Ate Marge.